Lumagda sa kasunduan ng Commission on Elections, Department of Education at Public Attorney's Office para tiyakin ang proteksyon at benepisyo ng mga gurong may duty sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Tuwing eleksyon, may mga napapaulat na mga gurong tinatakot, pinagbabantaan, sinasaktan o kaya ay pinapatay. Kaya para sa darating na barangay SK election sa October 30, isang kasunduan ang nilagdaan ng Commission on Elections, Department of Education at Public Attorney's Office para bigyan ng legal assistance ang halos 826,000 ng mga gurong uupong electoral board members. We hope that the teachers who will serve in the election will be protected from harassment, intimidation, and other forms of threats to their lives. Wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na sinasaktan, inaatake, tinatakot, binibigyan ng death threats, ng mga rape threats, at kung iba't ibang threats pa sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya para lang wag sila pumasok. Sa panawagan din ng bise, tiniyak ng COMELEC ang maagang paglabas ng honoraria ng mga guro na 9,000 hanggang 10,000 pesos at karagdagang 2,000 para sa mga magjo-duty sa mga lugar na may early voting. Naghahanda na rin ang COMELEC para sa posibilidad na may mga gurong hindi sisipot sa araw ng eleksyon. Kasama sa mga sumasa ilalim ngayon sa training para umupong electoral board members ay mga tauhan ng Philippine National Police. Ang isa pang hiling ng kalihim ng DepEd. Yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan at yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit kapag tapos na yung eleksyon at bilingan. Dahil ito po ay charge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato sa pagtuturo. Pinoprovide lagi sa amin pang-honorary ng teachers, pambili ng ballot box, pampa-print ng balota. Pero siyempre wala namang kaming alam na meron palang binabayaran na gano'n. Ang solusyon po dyan sa amendment sa revision ng Omnibus Election Code. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, nakatakdang isailalim sa COMELEC control ang buong Negros Oriental. Tiniyak ng COMELEC na tuloy ang barangay SK elections doon sa October 30. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.